Balita Promdi. Balitang Promdi. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang Balitang Promdi. Ngayong araw ng Biyernes, March 13, 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi. panukalang emergency powers para suspendihin ang fuel excise tax, sinertipikahang urgent ni Pangulong Bongbong Marcos. Balitang Promdi. Mga tricycle drivers sa Metro Manila makatatanggap na ng fuel subsidy sa susunod na Martes. Balitang Promdi. Secretary Frasco inalis na bilang kalihim ng DOT, inilagay sa bagong pwesto. Balitang Promdi. March 20, idineklara na regular holiday bilang selebrasyon sa Eid al-Fitr. Balitang Promdi. Federal Bureau of Investigation nagbabala sa posibleng drone attack ng Iran sa California. Balitang Promdi. 2 patay sa sunog sa residential area sa Pasay kagabi. Balitang Promdi. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Kisses Habson, para sa DZRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sinertipikahan na bilang urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na magbibigay sa Pangulo ng emergency powers upang suspindihin o bawasan ang fuel excise tax. Sa liham na ito na pinadala sa House Speaker, sinabi ni PBBM na kailangan na maipasa agad ang panukala upang mabilis na makatugon ang pamahalaan sa pabago-bago at patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa ating bansa. Lusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill 8418 habang inaasahan na tatalakayin na ito sa plenaryo ng Senado. Una nang kinalma ng Malacanang ang publiko at tiniyak na sapat ang supply ng langis habang sapat din ang pondo upang tugunan ang epekto ng krisis sa gitnang silangan. Kabilang po sa mga hakbang ng pamahalaan ang pagbibigay ng subsidy sa transport at agriculture sector sa unang naapektuhan sa lumalalang tensyon sa Middle East. Balitang Promdi. Samantala, sumirit naman sa higit na $100 ang presyo kada bariles ng langis sa world market. Habang bumagsak naman ang stock market sa gitna ng tumitindi pa ring tensyon sa gitnang silangan. Sa ulat ng International Energy Agency, tumaas ang presyo ng Brent crude oil sa $101.59 per barrel, habang sa West Texas Intermediate umabot na po sa $96 per barrel. Ayon sa IEA, napagkasunduan nilang maglabas ng 400 milyong bariles ng strategic oil reserves noong Miyerkules. Ngunit hindi nito napigilan ang pagtaas ng presyo dahil nananatili pa rin ang pangamba sa pagkaantala ng supply ng langis mula sa gitnang silangan. Dahil dito ay nagbabala po ang mga analyst na maaaring manatili muna sa pagitan ng $90 hanggang $100 per barrel ang presyo ng langis kung magpapatuloy pa ang tensyon sa Gulf region. Balitang Promdi. Puntahan muna natin mga balita mula sa probinsya. Unahin natin ang Pangasinan standby Freddy Fajardo, top 1 sa San Fabian, arestado na. Ibalita mo yan, RH38 Freddy Fajardo.
Nasa kustodiya ng San Fabian Municipal Police Station ang kanilang tapuan most wanted person na isang 53 anyos sa tricycle driver na naharap sa kasong institutory rape matapos itong maaresto alas 10 ng umaga sa barangay Bulasi, San Fabian. Batay sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Danilo Ferres na ipinarating sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Arbil Merculio ang pagkadakip sa suspek kay sabisa ng warrant of arrest na nilabas ng Dagupan City RTC kung saan walang tiyansang pinagkulubang korte para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Ayon kay Police Colonel Merculio, patuloy na pinaiigting ng kapulisan ang kanilang operasyon laban sa mga wanted person upang matiyak ng mga individual na may pananagutan sa batas ay hindi makakaiwas sa hustisya. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristartit nag-uulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Balitang Promdi. Samantala, kasado na ang pamamahagi ng 5,000 pesos na cash aid ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga tricycle driver sa Metro Manila sa araw po ng Martes, March 17. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, unang makatatanggap ng ayuda ang mga tricycle driver dahil naberipika na ng lokal na pamahalaan ang kanilang listahan. Isasagawa ito sa 39 na payout centers at gagawin batch by batch o kada organisasyon upang maiwasan ang mahabang pila. Sunod naman na makikinabang sa cash aid ang iba pang public utility vehicle drivers tulad ng jeep, bus at TNVS. Sabi ng kalihim, posibleng magkaroon nito ng panibagong round ng ayuda kung magpapatuloy pa ang krisis sa gitnang silangan, ngunit dapat munang maabutan ang lahat, hindi lamang ang Metro Manila kundi ang iba pang mga tsuper sa iba pang panig ng bansa. Samantala, nagsagawa naman ng inspeksyon si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sa isang oil retailer sa Santa Cruz bilang paghahanda sa distribution ng subsidiya. Nabatid na abot sa 14,000 tsuper sa lungsod ng Maynila ang inaasahang makatatanggap ng financial assistance mula sa pamahalaan. Balitang Promdi. Samantala, nagpahayag naman ang kahandaan ng pambansang pulisya na umalalay sa pagbibigay ng fuel subsidy sa susunod na linggo. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., mahalaga ang kanilang presensya sa mga ganitong aktibidad. Dahil dito inatasan po ng general ang lahat ng unit commander na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para sa gagawing distribution. Anya, ito'y para matiyak din ang mabilis at maayos na pamamahagi ng cash aid sa mga apektado ng krisis sa produktong petrolyo. Ang nasabing aktibidad ay pangungunahan ng Department of Transportation at ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga lugar sa Metro Manila at sa probinsya. Balitang Promdi. Samantala, balita muna tayo dyan sa Central Luzon. Standby Danny. Yun daw pong drug suspect na nagbenta ng droga sa kalapit na bayan sa Balanga City sa Pilar, Bataan, abay natimboga. Balita mo yan RH 37, Danny Kumilang. Himas rehas ngayon sa kulungan ng isang 37 anyos na lalaki matapos magbenta ito ng droga sa isang undercover sa kalapit na bayan ng kanyang tirahan sa Balanga City na ibinenta ang droga sa Pilar, Bataan. Natimbog ang suspect na si alias Jojo, residente ng Kupang North, Balanga City, Bataan. Ayon dito kay Pilar Chief of Police Police Major Larry Valencia, pinagbentahan nito ng droga ang isang confidential asset ng PNP sa halagang 1,000 piso kapalit ng isang sasyan ng shabu dahilan ng kanyang pagkaka-aresto. Nakumpiskaan pa ito ng 2 sasyan ng shabu na tumitimbang ito sa 0.79 gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa mahigit sa 5,000 piso. Inamin din ng suspect na nakulong na rin siya ng higit sa 4 na taon sa kalintulad din na kaso. Ang suspect ay nakakulong na ngayon sa Pilar Detention Facility at naharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Danny Comilang. Binigyan na ng go signal ng Department of Energy ang mga oil company na magbenta ng petrolyo na inilalagay sa mga drum at iba pang mga lalagyanan basta't para sa lehitimong operasyon. Kabilang po sa tinutukoy ng ahensya na maaaring bumili po ng maramihan sa gasolinahan ay ang mga gumagamit po ng fishing vessels, agriculture machinery, o marine equipment at mga pasilidad na gumagamit ng generator sets. Ngayon man, nagbabala po ang ahensya na ang mga transaksyon na nalagpas sa karaniwang dami ng binibili ay maaaring sumailalim sa verifikasyon upang matiyak na walang hoarding o pag-iimbak ng sobra-sobrang supply. Nauna nang hinikayat po ng DOE ang publiko na huwag mag-hoard ng fuel product upang maiwasan ang pagkaantala ng supply ng langis sa bansa. Tiniyak naman ni Energy Secretary Sharon Garin, sapat pa ang supply ng langis sa Pilipinas hanggang sa katapusan ng Abril at wala pang nakikitang pangangailangan na magpatupad ng fuel rationing sa ngayon. Balitang Prompty. Samantala, nagbabala naman ang Federal Bureau of Investigation sa mga law enforcement agency sa California hinggil sa posibilidad ng surprise drone attack na maaaring isagawa ng Iran bilang paghihigante sa Estados Unidos. Batay sa security bulletin, may impormasyon ang FBI na posibleng gumamit ng unmanned aerial vehicle o drones ang Iran na nailulunsad mula sa isang barko patungo po sa target sa California. Sa kabila nito ay sinabi naman ni US President Donald Trump na hindi siya nababahala sa posibilidad ng pag-atake sa mainland ng Amerika. Ayon naman kay California Governor Gavin Newsom, wala silang nakikita pang agarang banta sa California sa ngayon. Hindi naman nagbigay pa ng karagdagang detalye ang FBI tungkol sa posibleng oras, target o mga responsable sa naturang banta. Balitang Prompty. Samantala, balikan natin mga balita mula sa probinsya. Puntahan natin ang Western Visayas Standby Joe. Mahigit 16,000 PUV driver sa Western Visayas. Kabilang daw po sa magiging beneficiary ng fuel subsidy mula po sa pamahalaan. Jocelyn Make ng Action Radio Iloilo sa detalye. Nasumite na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6 ang listahan ng mga public utility vehicle driver na makakatanggap ng fuel subsidy sa Western Visayas. Ayon kay Attorney Maria Josette Abiliar, ang Chief ng Transportation Development Office ng LTFRB 6, may kabuuan na 16,347 na PUV driver ang ipinasa sa Central Office para sa fuel subsidy. Kinabibilangan ito ng mga traditional at modernized jeep, taxi, bus, shuttle at tourism transport. Direkta na ida-download sa mga fuel card na sa mga operator at kooperatiba ang pondo na ibibigay sa mga driver. Hinihintay na lang ng LTFRB 6 ang guidelines para sa i-release na ayuda mula sa Central Office. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Alas 3:23 na po ng umaga, kinwestiyon naman ni ng Malacanang si Vice President Sara Duterte kung bakit hindi nito sinabi na may impormasyon siya noon na may mangyayaring gyera sa gitnang silangan. Tugon nito ng Malacanang sa pahayag ng ikalawang Pangulo na wala umanong paghahanda ang pamahalaan sa nangyayaring tensyon. Nagpaalala po si Palace Press Officer Claire Castro na noon pang 2022, magkasama pang nangangampanya si Duterte at Pangulong Marcos sa ilalim ng Unity Team.
Anya, dapat ay naiparating ang impormasyon sa Pangulo o sa Department of National Defense na may ganito siyang kaalaman. Binigyan din pa ni Castro na ang pagtatago ng mahalagang impormasyon mula sa opisyal ay isang halimbawa ng breach of public trust at pagkabigo sa kanyang tungkulin sa bayan. Balitang Prompty. Samantala, pinalitan na si Secretary Cristina Frasco bilang pinuno ng Department of Tourism matapos siyang italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tututok si Frasco sa pagpapalakas at pagpapatupad ng mga programa sa mga komunidad na nahaharap sa panganib dulot ng climate change at iba pang sakuna. Halili naman kay Frasco sa puwesto bilang officer in charge ng Department of Tourism si Undersecretary Verna Buensuceso. Matatanda ang naging kontrobersyal si Frasco matapos na punahin ng ilang kritiko at ng mga mambabatas ang paggamit ng kanyang larawan sa mga tourism promotional materials na itinuturing nilang anyo ng self-promotion. Balitang Prompty. Samantala, deklarado na bilang regular holiday ang March 20 bilang pagdiriwang sa Eid al-Fitr. Ayon po kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, inanunsyo na po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang holiday habang nakikibahagi sa Grand Iftar kasama ang mga lider at miyembro ng Muslim community sa Malacanang. Sinabi ni Castro na kinikilala po ng pamahalaan ang kahalagahan ng Eid al-Fitr at muling pinagtitibay ang paggalang sa tradisyon at tambag ng mga Muslim na Filipino sa ating bansa. Ang Eid al-Fitr na kilala bilang Festival of Breaking the Fast ay pinagdiriwang ng mga Muslim sa loob ng tatlong araw matapos ang pagtatapos ng banal na buwan ng Ramadan. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng kapayapaan lalo na sa panahon ng maraming bahagi ng Pilipinas at ng mundo ang humaharap sa iba't ibang hamon at kawalan ng katiyakan. Balitang Prompty. Samantala, puntahan natin ang Eastern Visayas. Standby Jimmy. Mayroon daw pong mega job fair na isasagawa ngayong araw dyan sa Tacloban City Astrodome. Ibalita mo yan, RH32, Jimmy Angay-Angay. Isasagawang mega job fair ngayong araw sa Tacloban City Astrodome. Ito ang sinabi ng Public Employment Service Office o PISO. May 60 mga kumpanya at ahensya nagtatanggap ng trabaho na isasagawa alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Tacloban City Astrodome. Naglalayon dito makunik ng mga employers ang mga qualified na mga applicants para mabigyan ng trabaho sa lokal at sa abroad. Ang mega job fair sa pag-ignay ng PISO Tacloban sa Department of Labor and Employment Duli, Department of Migrant Workers DMW, Eastern Visayas State University Tacloban, EBSU at iba pang ahensya ng pamahalaan. Pinayuhan lang ng PISO mga job seekers na dali mga dokumento bago pumunta sa venue sa mega job fair, lalo na ang mga gusto magtrabaho sa lokal at sa overseas. Mula dito sa DYV Election Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, mariing kinundina ng National Press Club at ang National Union of Journalists of the Philippines ang ginawang pag-aresto ng pulisya kay DZRH reporter Misael Boy Gonzales. Binigyan din ni NUJP na isang uri po ng retaliatory at abuse of the law ang ginawa kay Gonzales nang kasuhan siya matapos na i-report ang criminal case ni Manila Councilor Rosalino Ibay Jr. Bunsod nito'y mahigpit po ang babala ng NUJP na maraming beses nang ginamit ang Data Privacy Act para manakot, mangharas o gantihan ang sinumang media man na ginagampanan lamang ng tapat ang kanilang mga tungkulin. Sa panig naman ng NPC, lubos nitong kwinestyon ng aksyon laban kay Gonzales na magdudulot ng chilling effect sa lahat po ng kagawad ng media na nag-uulat ng patas para mabigyan ng hustisya ang anumang krimen. Una nang naghayag ng pagkondena rin at pagkabahala ang MBC Media Group
sa tinawag nitong bulagaang kaso at pag-aresto kay Boy Gonzales. Si RH29 ay nakalaya na po kahapon matapos na makapagpiyansa. Balitang Prompty. Samantala, nauwi naman sa deadlock ang pagharap ng 16 sa 18 nagpakilalang ex-marine sa National Bureau of Investigation. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, hindi pumayag ang dating sundalo na mausisa tungkol sa affidavit, kaya ang nakuha lang ng Bureau ay ang personal circumstances ng mga dating marine, kabilang ang kanilang identification. Umaasa naman ang direktor na magsasalita na ang mga ito pagbalik sa March 17 para sa pagkakaroon ng progreso ng investigasyon. Iginiitan niya ng mga dating marine sa pagharap sa Bureau na para lamang sa background check ang subpoena, bagay na nilinaw ni Matibag na walang limitasyon. Balitang Prompty. Okay, teka muna dito sa mga dating marine at kay Attorney Levy Baligod na ang nais po nila ay malaman lamang ng pamahalaan at imbestigahan. Iba yun ang panawagan nila. Imbestigahan ang mga katiwalian na kanilang isiniwalat kaugnay po ng pagtanggap ng pera ng maraming matataas na opisyales ng pamahalaan. Kaya nga po, meron silang isinumite na affidavit kaugnay po nung kanilang mga sinumpaang sulaysay doon sa mga pangyayari, sino ang tumanggap, magkano ang tinanggap, ilang beses pinuntahan sa kanilang mga bahay, sino-sino ang mga kasali at mula saan ang perang yan. Pero kasabay po niyan, alam naman natin, Attorney Levy Baligod, ang susumiti po ng sinumpaang salaysay ay hindi po pwedeng yan na lamang yun. Kailangan po yung isalang sa tamang proseso, isalang sa investigasyon, verifikasyon upang malaman ang mga karagdagang pandetalye at katotohanan ng mga salaysay nitong mga nagpakilala pong dating Marines, lalo pa at kini-question ang kanilang mga pagkatao at ang kanilang mga inilabas na mga detalye at impormasyon. Walang masama na sila po ay maisailalim sa investigasyon yung mga sundalo po na ito, ha? Hindi po pwedeng personal personal details, identity nyo lamang ang titingnan, kundi maging yung lahat po ng mga impormasyon na may kinalaman po sa inyong mga sinabi at isiniwalat dyan po sa inyong sinumpaang salaysay. Kaya magkakaroon talaga ng investigasyon dyan at huwag nyo pong hahayaan na hindi kayo ma-background check. Huwag nyo rin pong hahayaan kung kayo naman talaga yung nagsasabi ng katotohanan. Huwag nyo pong hahayaan na hindi kayo maimbestigahan. Abay, karapatan po yan ng gobyerno at karapatan nyo rin para masabi nyo pa kung ano pa ang inyong nalalaman. So kung kayo naman ho'y confident na tama, totoo ang inyong mga sinasabi, go ahead. Andyan na, yung sinasabi nyo na kailangan ay kayo din ay pansinin. Iba yun naman ang kine-question. Bakit hindi daw kumikilos ang pamahalaan? Wala daw investigasyon na ginagawa, dinededma lang sila. O ayan, iniimbestigahan na po kayo para malaman ang katotohanan dyan sa mga sinabi ninyo. Nasa proper forum na po kayo. Pwede na nyo pong isabihin ang lahat ng inyong nalalaman para hindi nyo naman masabi na hindi kayo pinansin. Na pinipili lamang ang mga iniimbestigahan at pinipili lamang ang mga detalye na kinukuha para maimbestigahan. Kung nais nyo lahat ng inyong mga sinabi maimbestigahan, go ahead, magpasalang po kayo sa investigasyon. Balitang Prompty. Alas 3:33 ng umaga. Hindi ko rin kasi maintindihan kapag hindi kayo pinansin, sabihin ng mga wala yan. O sasabihin nyo, bias.
kailangan kayong maimbestigahan. Ngayon naman na kayo ay pinapatawag, abay limitado ho ang inyong pagsasalita. So saan po lalagay ang taong bayan at ang mga opisyal ng bayan? Alas 3:37, 34 lang pala. Alas 3:34. Samantala, puntahan muna natin balita naman sa Northern Samar PNP Katubig. Nagalok daw po ng libreng sakay sa mga estudyante habang nagpapatrolya bilang tulong na rin sa pagtaas ng presyo ng krudo. Ibalita mo yan, RH34 Jane Galit Bantayan. Sa bayan ng Katubig, Northern Samar, bilang bahagi ng pagtulong ng mga pulis sa mga mag-aaral na apektado ng pagtaas ng presyo ng gasolina, nagsagawa ng libreng sakay ang PNP Katubig sa nasabing mga estudyante. Bahagi ito ng regular na pagpapatrolya ng mga pulis lalo na sa mga barangay na naaabot ng patrol car. Sa pagpapatrolya na nasabing mga pulis, ang mga nadadaanan na grupo ng mga estudyante na naglalakad ay niaalok na nasabing mga pulis ang libreng sakay sa kanilang patrol car. Ayon sa PNP Katubig, ito ang kanilang paraan na makatulong lalo na sa pagtaas ng presyo ng krudo. Maging ang nasabing mga estudyante ayon sa PNP Katubig ay apektado rin sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin dulot ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, itinuro naman ng isang kinatawan ng Mindoro ang politika bilang dahilan ng pagdawit sa kanya sa maanumalyang flood control project. Ang pahayag po ay ginawa ni Occidental Mindoro Representative Lodi Tariela bilang tugon sa iniharap na reklamo laban sa kanya sa ombudsman. Tahas ang sinabi ng kinatawan, nakaduda-duda ang personalidad ng complainant na tumukoy sa kanya bilang kasabwat umanos ng mag-asawang Diskaya sa mga manumalyang proyekto sa flood control. Kabilang sa proyekto ay ang 11 flood control structure sa bayan ng Sablayan na nagkakahalaga ng 965.9 million pesos. Ipinahayag ni Tariela na ang nagreklamo sa kanya ay si Radamalin Cardosa na matagal na anyang kritiko at minsan nang naghain ng disqualification case sa COMELEC na ibinasura naman ng poll body. Balitang Prompty. Alas 3:36. Samantala, arestado naman ang 4 na suspect na itinuturing na nasa likod ng pagpaslang sa 2 individual na natagpuan sa loob po ng isang sunog ng nasasakyan o isang sunog na sasakyan sa Peñaranda, Nueva Ecija. Nasa kote po ng Nueva Ecija Police ang mga suspect na sa isang hot pursuit operation sa Malyig, Isabela matapos po ang masusing investigasyon, backtracking at ang pagpamamagitan po ng CCTV footage. Matatandaan na nitong Lunes nang madiskubre po ang isang sunog na pulang sasakyan sa barangay Sinasahan kung saan ay natagpuan sa loob ang sunog na labi ng mga biktima na kinilala ng pulisya na sina Michael Oda Chige at Regine Espinosa. Ayon sa pulisya, posibleng may kinalaman po ang pera bilang motibo sa krimen. Kasalukuyan po na nasa kustodiya na ng Peñaranda Municipal Police Station ang suspect na naharap sa kasong murder. Balitang Prompty. Samantala, 2 ang patay sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa Pasay City kagabi. Nagsimula ang sunog sa P. Villanueva Street sa Barangay 85 bandang alas 5:59 ng hapon o mag-aalas 6 na po ng gabi.
Mabilis na kumalat ang apoy sa mga katabing bahay na gawa sa light materials, kaya agad ditong umabot sa second alarm makalipas lamang ang ilang minuto. Sinubukan pang apulahin ng mga opisyal ng barangay ang sunog gamit ang firefighting equipment, ngunit hindi ito sapat upang mapigilan ang pagkalat ng apoy. Nang dumating ang mga bumbero, nahirapan po silang kontrolin ang sunog dahil po sa makitid na kalsada, kakulangan ng supply ng tubig at mga residenteng naglalabas din daw po ng mga gamit habang nagliliyab ang kanilang mga bahay. Ayon po sa Bureau of Fire Protection, malaking hamon ang mga nabanggit na kondisyon, kaya nahirapan po sila sa kanilang operasyon. Tumulong na rin daw po ang mga residente sa pagigib ng tubig para sa fire truck habang pinagdugtong-dugtong na rin ng mga bumbero ang mga hose upang mapahaba ang linya ng tubig. Tuluyan namang naapula ang sunog alas 7:58 ng gabi. At ayon po sa report ni Noche Cacas, ang sunog daw ho kumitil. Una nangyari kahapon, ang mga biktima daw po ay mag-ama. Isang lalaki na 80 anyos at isang babaeng 37 anyos. Balitang Prompty. Samantala, nasabat naman ng mga otoridad ang 26.9 million pisong halaga po ng hinihinalang shabu mula sa isang individual. Mula sa isang inabando na pala. Sorry po. Nasabat po ng mga otoridad ang tinatayang 26.9 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu mula sa isang inabando ng parcel sa cargo area ng Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa Philippine National Police, na-discovery ang package matapos itong ma-flag sa routine x-ray screening ng mga tauhan po ng Bureau of Customs at ng Philippine Drug Enforcement Agency. Sa isinagawang manual inspection, na-recover po ang nasa 3,900 gramo ng hinihinalang shabu na nakatago po sa loob ng parcel. Sinabi ng pulisya na ang shipment ay naka-address sa isang individual sa Pasig City at ipinadala umano mula sa isang shipper sa Malawi. Balitang Prompty. At diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Prompty. Tayo ho ay dadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa. Balitang Prompty. Isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito nga po ang Balitang Prompty. Inyo pong nakakasama ang inyong lingkod, Kisas Habson. Kumusta na po kayong lahat? Biyernes 13. Ang sabi ho ng iba ay nakakatakot, malas daw. Pero sabi naman ng iba ay may kaakibat na swerte ang Biyernes 13. O minsan na natin yan napag-usapan. Huwag niyo pong ituturing. Always, always be positive. Kasi kung ano yung ating iniisip, yan po ang ating maa-attract. Kaya ako lagi ko iniisip, Biyernes 13 ay isang lucky number and lucky day. Sa mga manggagawang Pilipino na sumasahod ng kinsenas katapusan ng Biyernes 13, magandang senyales yan. Kasi swelday na naman, di ba? Yan ang isipin nyo. Ganyan dapat. Huwag nyo iisiping malas ang Biyernes 13 kasi hindi totoo yan.
Pero kahit pa sabihin nating good day, lucky day, mamaya wag po kayong mag-iinit ang ulo. Wag po kayong mababahala na naman kasi for sure, today is Friday, magkakaroon na naman po ng mga pagtaya ang Department of Energy sa mga susunod na magiging galaw ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Yung iba pong mga kumpanya ng langis sa Pilipinas, ngayon pa lamang araw na ito, actually hindi pa nga ngayon hanggang ano pa ano ngayon, Biyernes 13, 14, parang hanggang sa linggo pa. Meron pa po silang gagawing adjustment sa pagtataas ng presyo ng petrolyo kasi nga ang ginawa nila ay staggered. Pero may iba naman mga company, oil company na tapos na noong pang Miyerkules at Huwebes sa kanilang ginawang utay-utay na pagtataas ng singil o pagtataas o pagdadagdag ng presyo ng krudo, gasolina at saka ng kerosina. Kaya lang dahil ngayon ay Biyernes, mamaya magkakaroon ulit ng pagtaya. Magkano na naman kaya ang magiging price adjustment sa susunod na linggo? Kasi 'di ba every Tuesday nagkakaroon ho ng price adjustment at tuwing Lunes yan ay inaanunsyo. Pero dito sa huli po nating nabalitaan dito sa may IEA, o tama ba? Ay nako. Teka lang ha. Magkamali kasi ako dito sa pagtaya po sa oil price natin umaabot na daw po sa ano nga di ba? Sa $101.59 per barrel ang presyo ng produktong petrolyo dyan sa may per barrel sa Brent crude oil. Tapos sa West Texas Intermediate ay $96 per barrel. Nako po. Yan ay kahit na daw po napakarami ng bariles ng oil reserves ang inilabas ng IEA, International Energy Agency. Yan pong hakbang na yan, yung 400 million barrels na kanilang inilabas ay para daw po mapigilan nga yung napakalaking mga pagtaas sa presyo ng petrolyo pero mukhang walang nagawa. Kasi nga ho, mas nananatili pa rin sa ngayon yung pangamba po ng marami sa posible nga pong pagkaantala ng supply ng langis dyan sa Gulf region. Lalo na't apektado po yung Strait of Hormuz. So, sa mga susunod na araw, malalaman natin o hanggang mamaya, ngayong araw na ito, kahit papano magkakaroon tayo ng pagtaya, magkano na naman sa susunod na linggo ang itataas ng presyo ng petrolyo. Doon naman sa ating mga chopper, yung mga tricycle driver, good morning po sa inyo. Sa mga oras na ito na naghahanda na yung iba para mamasada at yung iba'y nagkakapi na bago mamasada. Next week daw po, simula sa susunod na linggo, sa araw ho ng Martes ay kasado na ang pamamahagi ng ayuda. 5,000 pesos na fuel subsidy at ang uunahin po ay ang Metro Manila at ang mga tricycle driver. Yan po ang sinabi ni Secretary Rex Gatchalian. At susunod naman po dyan yung mga mamang tsuper. Yun naman po mga makatatanggap hindi po yan pang hindi po yan pang bisyo, hindi pang inom, hindi pang sugal, hindi pang scatter. Yan po'y ayuda para sa inyong kabuhayan. Gamitin nyo po ng tama. At ganun din ho, syempre, panalangin natin na lahat nga ay mabibigyan at magiging patas ho ang pamahalaan. Walang makalulusot at walang maiitsa puwera, ika nga ha? Sabi naman po ni Secretary Rex ay posibleng magkaroon pa ng next batch. Pero ang uunahin muna ay mabigyan ng lahat sa loob ng ating bansa. Buong Pilipinas, ika nga. Saka po yung next batch.
Pero kung minsan maiisip mo na lang sana kahit wala ng next batch siya. Basta matapos na ang tensyon, ang krisis dyan sa Middle East. Para naman kahit papano lahat ho magkaroon na ng pakinabang. Para lahat po ay mabunutan ng tinik dyan sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Na sinusundan ng pagtaas ng presyo ng enerhiya, ng electricity, kuryente. At pagtaas din po ng presyo at singil sa pamasahe. So, sunod naman dyan, singil sa mga pagtaas ng presyo ng bilihin. Ako, kawawa naman si Juan de la Cruz talaga, oo. O, pagtuunan sana ng pansin ng ating mga mambabatas. Ano pa? Ano pa ang pwedeng gawing paraan para naman matulungan si Juan de la Cruz na naghihikahos sa gitna po ng mga pagtaas na yan? Sabi ho ng mga kababayan natin, bakit ho ganoon? Parang kahit na lang nating mga maliliit ang hindi tumataas dito sa Pilipinas. At ang krudo, kuryente, tubig, bilihin, pamasahe, lahat tumataas. Tayo na lang ho ang hindi. Ang sahod naman kasi kahit papaano kahit konti lang. Nagtataas naman paunti-unti. Sabi ni Virgilio Sacdala na sana nga lahat ng driver sa bansa, kaso sa NCR muna, kailan sa mga probinsya? Hintay-hintay lang po kasi isinasalang po yan sa verification. Ang importante po umuusad at gumagalaw. Kumbagay may kumikilos naman kahit papaano, pero ipanalangin nga po natin na hanggang sa mga probinsya makaabot yung tulong pinansyal na yan, ha? Siguro inuna lang dito sa Metro Manila at alam naman po natin dito sa Metro Manila ang busiest place dito po sa Philippines. Maraming sasakyan, maraming nangangailangan ng sasakyan compared po sa mga probinsya. Hoy, samantala pagbati muna, isang magandang umaga dyan sa Purok Magnaga, Pantukan, Davao de Oro. Nabuhay ka, Nier Perlas, good morning sa'yo. Efren Lorenzo, happy weekend. Wala pong masama sa number 13 kasi po hindi pwedeng alisin sa kalendaryo yan. Totoo yan. Jojo T, magpasalamat pa rin po tayo at tayong lahat ay humihinga pa. Always tayong magpasalamat sa bawat araw, sa bawat kinakain natin. Ibig sabihin, kahit yan po ay tuyo, sarap nun at saka talbos ng kamote, na isasawsaw mo sa bagoong. Abay, magpasalamat po tayo at sa araw-araw tayo po'y may nakakain. Tayo po'y nakakaraos kahit na anong hirap ng buhay. Diba nga? Sabi naman dito, marami daw nagrereklamo. Kahit hindi naman daw PUV driver, hindi, baka concern lang. Yan na lang isipin natin, baka concern lang po sila, kaya sila nagtatanong. Hindi naman siguro reklamo agad. Good morning sa iyo, Bentong. Pagtuunan ng pansin ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Nako po, kaya nga tayo naghihirap ng mga Pinoy dahil dyan sa mga nakawan na yan sa kaban ng bayan, no? Course Navarro Galindez, presyo po ng bigas nagsimula na ulit tumaas. Talaga ba? Magkano na ba ngayon? Celso Areglado Cosico, isang magandang umaga. Manuelita Espartines Denoso, bigas din po sa Macalalon, Quezon, may 50 pa rin per kilo. Bakit po puro ayuda ang binibigay ng gobyerno? Sa tax natin galing yan. Hindi sa bulsa nila. Kuhanin tapos ang sweldo ng mga manggagawa, hindi nila maitaas. Yang 4-piece tupad at isa din yan sa galing sa tax natin. Puro po pahirap. Sabi ni Ruby Bartolome. Sherry Badilla, isang magandang umaga sa'yo. Ganon din kay Revelito Magallones.
Richard Sumugat, good morning. Kasama rin po ba ang mga taxi driver sa ayuda? Yes po. Kasama din po kayo sa bibigyan ng ayuda. Yun nga lamang, inuna lang po yung mga tricycle driver. Uunahin pala ang mga tricycle driver kasi mas mabilis pong na-consolidate po yung kanilang listahan. Ay mabilis po na verify yung kanilang listahan at naipasa po pala dyan sa Department of Social Welfare and Development. Tapos yun naman pong mga taxi driver, PUV driver, TNVS, pa nga yung isa, PUJ, mga jeepney driver. Per organization naman po yata ang bigayan dyan. Parang sa mga tricycle, per toda. Kakabili ko lang nung isang araw ng 56 pesos na jasmine rice, kahapon 58 pesos na po. Eh di ba nga sinabi naman natin, apektado yan, tsak yung mga presyo ng mga bilihin dito sa pagtaas ng presyo ng krudo. Kasi nga ho, syempre, transportation cost, delivery cost, at marami pang cost. Jeneline Jimenez, good morning sa iyo mula dyan sa South Korea. Ano yung hasayo? Sabi ni Jeneline Jimenez. Good morning din kay Danny Muyot. Ibalik po ang mga ninakaw sa bayan, ipamahagi po sa mahihirap. Kaya lang ho, wala naman nga ho naamin. Wala hong umaamin na sila ay kumuha sa kaba ng bayan. So sinong magbabalik, di ba? Mga pagbati pa rin po ng isang magandang umaga. Yung mga comments naman po sa ating YouTube, pipilitin ko hong basahin at isa-isahin ha. Good morning kay Alberto Perez, kay Rodrigo Porlas. Binabati rin po natin si Garika Barrera, magandang umaga. Pakibati daw po ang pamilya dyan sa Lucena City. Isang magandang umaga rin daw po sa Cabrera Di Malibot family dyan sa Seattle, Washington. Nakikinig daw po hanggang dyan sa may Lucena City, binabati nila. Kosiko, good morning po sa inyo. Ganon din kay Bentong. Isang magandang umaga po sa inyo. At pagbati pa rin na isang good morning. Teka lang, ayaw gumalaw nung aking yung aking chat, yung mga comments dito sa YouTube. Kapag tinataas ko, ayaw nang gumalaw pababa. Kaya yun yung nagiging dahilan kung bakit hindi ko mabasa ho lahat, ha? Teresa Pamintuan, isang maganda umaga mula sa Mabalacat, Pampanga. Ma'am Evan lang, good morning sa'yo mula sa Las Vegas. Crudo, diesel, motor, oil, gas, asphalt, cooking oil. Ano yun, Alba? O Alba 4. Alba 4 ba ito? Pelemon Mamuad, maganda umaga, Friday the 13th, lucky yata Ma'am Kisses, ganda ng smile and blooming Monday. Sabi ko nga sa'yo, kapag ka Friday the 13th, huwag niyong iisipin nga kasing malas yan. Lagi nating salubungin yan ng may ngiti, positibo para ang ma-attract natin ay positive vibes. Irene Lati Anonuevo, isang maganda umaga mula sa Pasig. 200 kita sa isang bariles, may motor oil plant to ano to? Bitin yung message mo. Sana nga lahat po ng driver mabigyan po. Efren, isang maganda umaga, ganun din po kay Renato Abad, binabati rin po natin si Romy Bautista, dapat po lahat ng mamamayan mabigyan kasi wala kami kita, tapos tataas lahat, paano po kami mamimili? Loy Teo Natum, dagok sa mga magsasaka ang pagtaas daw po ng krudo, lalo na yung mga gumagamit ng pump well. Pagbati pa rin kay Juno Oliveros, isang magandang umaga kay Kusinerong Hardinero. Ay, galing naman ang pangalan mo. Listening from Tanay Rizal, magandang umaga din po sa inyo.
Mrs. Rosas, good morning. Bakit kailangang unahin ng Maynila dapat sabay? Mas mahal po ang mga diesel gasoline dito sa probinsya. Siguro po dahil sa LGU. Kailangan maisumiti nila yung kanilang mga listahan ng mga tricycle driver na kailangan ng ayuda. Pagdating ng ayuda, sa priority hindi na babayad ng taksa. Ano daw? Pagdating sa ayuda, priority ang mga hindi nagbabayad ng taksa. Sabi ni New Normal. Bakit ho ganon? Sana po ay bumili ng gasolina yung mga politiko at sila na po ang magbigay ng libreng gasolina sa kanilang mga nasasakupan at mabawasan yung kanilang mga nakurakot. Hindi ba po kayo nagtataka? Kaya nga kung minsan di ba, hindi itong all the regulation, tagal-tagal na nating inihirit na na maayos sana para magkaroon po ng control ang pamahalaan dito sa sa oil companies. Bakit hindi yan naayos? Hindi po kaya yung iba po sa mga negosyante ng mga gasolinahan baka ho nandyan sa Kongreso o sa iba pang mga opisyalis po. Baka po yung ibang mga opisyalis, yung mga kamag-anak nila, baka lang naman nagtatanong lang tayo, napapaisip lang kasi nga di ba, sana sa panahon na ito kung sila man po totoo man po yung aming mga hinala sa kanila, sana this time kahit naman konti makatulong sila mamahagi ng libre para sa ating mga kababayang naaapektuhan ng oil price high. Mga private driver kailangan din po ng pang-ayuda sa gasolina. Revelito Magallones, isang maganda umaga. Doon sa mga hindi ko po natawag, nabati, o kaya naman po ay nabasa ang comment, nako, pasensya na po ha. Ang hirap din talaga magbasa dito sa natin sa comment section. Palibhasa maliit yung bias ko, ang hirap abutin Anyway, good morning and maraming salamat po sa inyong lahat. At sumayin niyo po ang balitang prom di ngayong araw po ng Biyernes. Maraming salamat sa tumutok at sumama sa akin sa loob ng isang linggo. Hanggang sa susunod na Lunes, ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson. At susunod naman, si Kong Angel Palmones at ang magandang umaga, Pilipinas. Ang ating pong oras, eksakto ang punto 4. Good morning and happy weekend. Nagtago na ang buwan. Number 1 na naman sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at unang Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipanalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating